Hindi naman sa pangmamata sa aking mister na aking kapisan sa loob ng 20 years at nagkaroon kami ng isang anak na mukhang tsamba pa yata. Bilang may bahay ay hindi ko na-enjoy ang isa sa pinaka-exciting na parte sa buhay may asawa, ang tinatawag na loving-loving. Marami ang nagsasabi at hindi ito bastang pagbubuhat ng sariling bangko o nagmula lamang sa akin na kung minsan at haharap ako sa salamin ay nasasabi ko rin namang ang ganda at ang sexy ko talaga. Pero ang lahat ng katangian kong iyon na madalas sabihin ng ilang kadalagahan na di hamak ay mas bata kaysa sa akin na sana ate, ganyan din ako ka-sexy. Nasa edad kong 46 years old ay deadma sa aking mister at para bang ang aking beauty ay hindi nag-e-exist sa kanya. Pero hindi sa aking kumpare. Dahil noong mapalayo siya sa amin, ay sinabi niyang ako'y kanyang iniibig. Aguroy! Alam ni mister na kung minsan ay nagpapadala si pare ng mensahe sa akin. Pero pag tungkol sa usaping about sa amin dalawa ni pare, auto-delete at baka mabasa pa. At dahil ayaw kong makita pa siya ng kung sino na napunta sa bahay, dahil sa paghahanap ko marahil ng atensyon, ako ang napunta sa kanyang naipagawang bahay. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. ang taon nang aking makilala ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Juanito. At ako naman ay tawagin mo na lang sa pangalang Rina, 46 years old. At sa loob ng 20 years namin ni mister na nagsasama sa bisa ng kasal, ay biniyayaan kami ng isang anak na babae. Hindi ko ikinahihiya na noong ako'y makasal sa aking mister na si Juanito, ay meron ng naunang tulisan na nagkalkal sa aking pitsayan. Hindi ko may tatanggi na sa unang pagkakataon na ako'y nagkaroon ng kasintahan ay hindi ko nagawa ang mag-iwan ng pagmamahal para sa iba at naisip kong ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Edmond ang aking mundo at makakasama ko sa habang buhay. 23 years old na kasi ako noon at ang makipagrelasyon ay hindi na biro. Kaya naisip kong malamang 100% lahat ng sinabi at pangako sa akin ni Edmond ay legit. Katulad lamang din ng ibang kababaihan, isa ako sa mga napangakuan pero umasa at nabigo. Pagamat huli na dahil ang bataan ay akin ang naisurrender, pero ang kumalma at maghintay sa tamang pag-ibig ay hindi pa hulian lahat. Nag-focus ako sa hanap buhay, nilibang ang sarili sa kaibigan at pamilya. Bagamat ang nangyari sa akin ay hindi alam ng aking pamilya, pero maliban sa pagmamahal sa sarili, ay isa ang aking mga magulang, kaya ako nakamove on sa kabiguan. Matapos ko ang mag-move on at maituring kong aral sa buhay ang nangyari sa akin, bagamat hindi may tatanggi na mayroong nawala sa akin na dapat ay isa sa magandang regalo sa oras na ako'y may kasal sa lalaki na karapat dapat sa aking pagmamahal, ay tinanggap ko na lang ang nakaraan at nangako sa aking sarili na ang pagkakamaling iyon kailanman ay hindi na mauulit pa. Si Juanito ay matagal ko nang kakilala at simula noong magkahiwalay kami ni Edmond, pakiramdam ko palagi nang gusto ako'y kanyang kasama. Nauwi sa panliligaw ang inakala kong tropa na tingin sa akin ni Juanito.
Hindi naman lihim sa kanya ang naging relasyon namin ni Edmond at imposible na isipin niyang walang naganap na sabunutana. Agaroy! Noong una, sa totoo lang, ay medyo naiinis ako kay Juanito. At sinabi ko nga, bulag ka ba? Hindi mo ba alam na ang babaeng nililigawan mo hindi nabuo? At alam mong meron ng nakaraan? At ako na ang nagsasabing hindi ako karapat dapat sa'yo. Maghanap ka ng malinis, yung buo pa. Nakatitig lamang siya sa akin at sinabing, bakit? Yun lang ba ang batayan mo ng pagmamahal? Siguro sa iba, importante yon, pero para sa akin, hindi. At alam ko sa sarili ko, maging sino ka man o kahit ano pang nakaraan mo, hindi importante yon. Mahal kita at yon ang alam ko. Namula ako at pakiramdam ko nang marinig ko ang mga sinabing iyon sa akin ni Juanito, ay biglang haba ang hair ng tita nyo. Hindi na ako nagsalita, pero sa isip-isip ko, totoo ba yun? Agoray! Mula noon, aminin ko man o hindi ay nagbago ang pagtingin ko kay Juanito. Aminado naman ako, bagamat medyo matangkad ako ng bahagya sa kanya, pero hindi may tatanggi na jowa-ball din naman talaga si Juanito. Gwapo, Pinoy na Pinoy ang kulay, yun nga lang merong bisyo. Pero ang bisyo naman niya ngayon ay deadma sa akin kung totoo na ako'y kanyang mahala sa kabila ng aking nakaraan. Nagpatuloy ang panliligaw sa akin ni Juanito at kahit magkaiba kami ng pinapasukang trabaho ay para siyang kamag-anak ni Manong Mike, 24 oras. Hindi namin kayo tatantanan. Oo, hindi. Sa ikalawang pagkakataon ay sinubukan ko muli ang makipagrelasyon noong makita ko ng malinaw sa aking sarili na mahal ko na rin si Juanito. At sa maniwala kayo o sa hindi, 3 days after noong sagutin ko siya, agad niya akong dinala sa kanila para ipakilala sa kanyang magulang na nagpakilig naman sa akin. Ayon, medyo naging shy type naman ang tita nyo, pero deep inside, nasabi kong mahal talaga ako ni Juanito at oo na, yes I do. Aguroy! Simula nang maging mag-on kami ni Juanito tuwing linggo, lagi kaming namamasyal at kumakain sa labas. Kahit lumipas ang ilang buwan at alam niya kung ano ang meron sa aking nakaraan, ay never niya akong niyaya at never din naming pinag-usapan ang ganoong bagay. Naging palagay at komportable ako sa bawat oras na magkasama kami ni Juanito. Masasabi ko na noong mga panahong iyon ay tuluyan na niyang nakuha ang aking tiwala at sa oras na hilingin niya ang aking perlas, kahit hindi pa kami kasal ay walang alinlangan kong ibibigay. Simpleng kasalan ang naganap sa pagitan namin ni Juanito at bago kami nagkaroon ng simple at sariling tahanan, pansamantala ay nagrenta muna kami ng kwarto. Bago isilang ang panganay at nag-iisa naming anak, nagkaroon kami ng sariling bahay. Hindi kagandahan, pero sarili kaya pwedeng ipagmalaki dahil nasasakupan iyon ng sariling lupa ng aking mga biyanan. Doon ko lang na-realize o baka naman sa isip ko lang, sa salitang sinabi sa akin ni Juanito na yun ba ang batayan mo ng pagmamahal? Dahil kahit kasal na kami at malayang gawin ang bagay na para lamang sa binasbasa ng simbahan, ay napakadalang naming mag-loving-loving. Iyong tipong kahit walang pasok sa trabaho kinabukasan at pwedeng dagdagan ang maghapong pagod, na tipong bagong ligo at todo pabango pa ako. Kung minsan, tinutulugan lamang ako ni Juanito. O kung hindi naman, naghahalo siya ng isang bilog sa isang pitsil na juice at sinasabing pampahimbing kuno ng tulog. Sa totoo lang, sa bagay na iyon, ay hindi ko naman pinaghahanapan ang aking asawa. Lalo na noong ang edad namin ay umabot ng 30s, di lalo na noong 40s. At ang ipinasok ko sa aking isipan para sa bagay na iyon matatanda na kami.
Ganon umikot ang buhay namin hanggang sa kung kailan natapos ng high school ang nag-iisang anak namin, ay saka naman ako nawalan ng trabaho at tamang extra na lamang para kahit papaano makatulong sa gastusin. Ganon umikot ang buhay namin na habang tumatagal, magkaroon man ng koneksyon ang aming mga Bluetooth, bukod sa sandali lamang ay talagang walang kabuhay-buhay at maigi pang matulog na lamang. Mahirap nga lang tumanggi, alam nyo na bilang asawa, obligasyon, sino bang gaganahan? Para bang nagkaroon ka ng bisita sa bahay tapos hindi marunong makiramdam. Kung sa isang pinagsamang kanta at tugtog, walang pasakali Ewan ko kung ganun ba talaga at sa una mo lang masasabing sana lagi tayong ganito. Bagamat ganon, ay hindi ko pinabayaan ang aking sarili. Kinasanayan ko kasi ang laging mabango at maayos sa aking sarili. Na kahit 40s na, ay marami ang nagsasabing maganda at sexy pa rin ako. At wala raw pagbabago ang katawan. At sigurado raw na tuwing uwi ang aking mister dahil sa magaling akong mag-alaga ng sarili, malamang raw si mister laging kumakalabit. Na hindi nila alam, bote at baso ang paboritong kinakalabit ng asawa ko. Kung sa aking mister ay hindi nag-exist ang aking kaseksihan, pero kay kumpare na ninong ng nag-iisa naming anak, palong-palo iyon. At wagas kung ako'y kanyang mabola. At sinabi pang may gusto siya sa akin at naiinggit raw siya sa aking asawa na nagkaroon ng misis na tulad ko. Agoroy! Matagal na rin kaming magkakilala ni kumpare na itago na lang natin sa pangalang Jeff. Naging magkakilala kami at naging ninong siya ng anak namin dahil naging kapitbahay namin siya noong bago pa kaming kasal ni Juanito. At nagrenta kami ng bahay. Tulad namin, renter din doon si Jeff. Alam ng asawa ko na kung minsan ay nag-uusap kami sa messenger. Naging malapit kasi talaga sa amin si Jeff dahil pag minsan na kinapos kami, ay sa kanya kami nakakahiram. Hindi ko naman ikikwento sa kanya ang sitwasyon ko bilang may bahay ng asawa ko. Pero katagalan, na nalaman ko pang meron siyang gusto sa akin, pati na ang nilalamig kong gabi na ikwento ko pa. Nabalitaan na lang namin ang asawa ko na wala na sa dating tinutuluyan si Jeff at nagpatayo na ng sariling bahay. At nung lumalim nga ang aming komunikasyon, nakalaunan ay naging lihim ay aking narating. Noong minsan na bumisita sa amin si Jeff, sa tagal naming hindi nagkita ng personal at nakapagkwentuhan, sa galing niyang magkwento at magpatawa na para bang kuwang-kuha niya ang tamang rekado para kaming mag-anak ay kanyang mapatawa. Nilabasan ko siya ng isang special na putahe para sama-sama naming maging ulam sa hapunan. Galante si Jeff at talagang napakaswerte ng kanyang magiging asawa. Tapos may sarili na ring bahay. Nagmukhang kulungan ng aso yung bahay namin nung nakita ko yung ipinagawa niyong bahay. Sayang at hindi agad kami nagkakilala. Matagal na kami ni Juanito at hindi ko sasayangin ang kanyang tiwala dahil lamang sa wala siyang gana. Ganoon naman talaga ang buhay. Ang importante, buhay.